Mga kapatid, payag ka ba na padaanin na rin sa EDSA busway ang mga pribadong sasakyan basta 10 o higit pa ang sakay? Yan ang mungkahi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa gitna ng traffic sa kahabaan ng EDSA, mabilis ang takbo ng mga bus sa busway. Malaking ginhawa ito kay Nikki Barrientos na araw-araw nagko-commute para sa trabaho mula Valenzuela hanggang Cubao. Effective naman po siya kasi pag nakikita mo po parang mas naunahan mo pa yung mga nasa kabilang side actually na mga naka-private car. So mas convenient pa rin. Pero paano kaya kung ang busway ipagamit na rin sa mga pribadong sasakyan? Sa panayam ng programang Storycon ng One News, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na pinag-iisipan niyang ipanukala ang carpooling o pagdaan ng mga private vehicle basta marami ang sakay. Ilalagay ko sa drawing table yung mga high occupancy vehicles. If high occupancy vehicles with maybe 10 or more people, pwede nating padaanin siguro sa bus lane or special lanes na para sa kanila. Maybe that's one of the things that we can do so that ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-carpool. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, naipanukala na rin daw ito noong 2018 sa panahon pa ni dating MMDA General Manager Jojo Garcia. Pero may problema raw ang ganitong sistema. Una, mahirap malaman kung ilan ang pasahero sa sasakyan, lalo na kung heavily tinted ang mga bintana at windshield dito. Pangalawa, pwede raw lumaganap ang colorum dahil may mga pribadong sasakyan na maniningil ng pasahe at magpapanggap na nagpapakarpool lamang. 500 bus ang gumagamit na itong buong kahabaan ng EDSA busway. Hindi pa kasama dito yung mga ambulansya at yung mga sasakyan na authorized sa dumaan dito. Kaya sabi ng mga otoridad, kung papayagan daw na makaraan dito, pati yung mga pribadong sasakyan, baka raw yung traffic dito ay wala nang ipinagkaiba doon sa labas nitong exclusive lane. Ang panukalang yan, tinutulan ng Department of Transportation. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kapag binuksan ng busway para sa private vehicles, babagal ang takbo ng mga bus. Oppose po ang DOTR dito sa suwisyon na ito dahil nga sa ang ating prioridad ay ang panatilihin ang kapasidad ng ating pong busway. Kahit si Artes, hindi sang-ayon. Madidefeat yung purpose ng bus carousel na dedicated lane kung papayagan natin na masamahan ng pribadong sasakyan. Ganyan din ang pananaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ilang transport group. Ayon sa grupong AltoDAP, ang panukalang ito ay hahantong lang sa dati ng matrapik na EDSA. Sabi naman ng ilan nating kapatid, huwag na sana maging car-centric. As much as nakakotse ako ngayon, I still use yung carousel kapag sobrang traffic talaga. And it's much faster. Huwag na ipasok yung carpool doon. Iwan na natin sa bus yun. Pabor kami. Kasi yun namang mga private cars, malaking tulong din naman. Sa kabila nito, pag-aaralan pa ang mga solusyon kontra mabigat na trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.